Katipunan, Maginhawa, Timog sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon na tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number one, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number two, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number three, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin namin kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magpag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ko, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan, ha? Wala nang lasing-lasing sa kalye at paghahanap ng away. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yung naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Uulitin ko, hindi lang po para sa Metro Manila to. Trial to this month, Metro Manila. Susunod to sa Cebu, Baguio, Bacolod, Davao, lahat po ng lugar na yan. We will make the Philippines safer. This is the Safer Streets Initiative. Makakaasa po kayo na ang krimen ay bababa. Panghuli po, since 2016, focus crimes have gone down by 60% sa buong Pilipinas. Ngunit, pagtanong nyo sa publiko kung anong number one concern nila, sasabihin nila corruption, number two, jobs, number three, criminality. Mataas ang trust rating ng pulis. Mataas ang performance rating ng pulis. Mataas ang presyo ng shabu, kulang sa supply. Drug use is down. Pero high priority pa rin ang criminality. Bakit? Ang media po, ang first three leading stories nila araw-araw ay tungkol sa crime. If it bleeds, it leads. But I am not blaming the media. If it is what sells, then we must prevent it. Trabaho na namin yon. You can go on with your first three stories, but we will do our job to make the streets safer. Hindi nyo kasalanan yan. It is our job. Trabaho namin yan to prevent. Alam niyo, pag nilabas kami ng focus crimes, sa mga statistics na ganyan, wala naman nagbabasa dyan eh. Sa dulo ng lahat, kailangan, pag lumalabas ang tao sa bahay, pakiramdam nila, banayag sila, walang mangyayari sa kanila. Maraming salamat po. We will take questions from here. Thank you, sir. Thank you, Secretary. We will now entertain questions from the media and would like to remind our media friends that it's strictly one question and one follow-up question. Thank you, Jota. For the first question, Ms. Leia Ilagan of UNTV. Hi, Sec. Sir, paano yung kunyari, alam natin doon sa mga slum area, may mga nagvi-video, okay, na may kasamang inuman. Kahit mga alas 5 pa lang ng hapon, kasama po ba ito? O kailangan hanggang alas 10, pwede naman, pero alas 10 kailangan nilang tumigil? Bawal ang sa kalye. Kahit nasa depressed area, bawal ang mag-inuman sa kalye. Pwede mag-video okay. Sa loob ng lansangan, pero sa labas, bawal. Okay? Bawal yan. Kung nasa Forbes Park ka o nasa Islang Puting Bato, it does not matter. Iisa ang patakaran namin. Sir, ano ang magiging parusa doon sa mga magbibigay ng mga kapitan? Permit ng... Pag kumuha ng permit ang residente para mag-video, okay, sa kapitan, kasi usually humihingi sila ng permit. Sa palagay ko, wala naman atang nagbibigay ng permit on those instances. Pag piyesta ay sa kagaya ng nabanggit kanina, ay ano naman tayo, flexible naman tayo. Pinagbibigyan natin yung mga ganyang bagay na kunwari, aabot ng madaling araw. Fiesta, it's once in a year lang naman na activity yan. Yung PNP, just the same, pag may reklamo, pinupuntahan natin. Pero kung walang reklamo, tinotolerate natin kasi nga fiesta. Pero the moment na may tawag na from 911 at kami ay pinaresponde, ay pupuntahan natin. Pinupuntahan natin at sinasabihan natin kahit may fiesta.
Pero as far as na walang reklamo, tolerated po yan.